Sabi ni Mami Salve, sabi ni Katunying, di daw magtatagumpay ang people power kung di sasali o di papayag ang AM. Hindi po ako sang-ayon dyan. Hindi sang-ayon nga ang US government, pero nanalo si Pangulong Digong. Game changer. Kaya nga mahalaga si former President Duterte. Kaya mahalaga siya. Kasi siya yung nagbago ng formula. Napatunayan niya na ang cheating, porsyento lang talaga. Hindi kakayanin na ang majority ay ibalik ta rin. Kailangan pa rin yung critical mass, yung mass ng taong bayan para ma-overturn yung mga cheating na yan. At kahit panigan pa ng mga banyaga ang nakaupong administrasyon, hindi po nila mapipigil kapag ang karamihan ng taong bayan ang magsalita. So, hindi na po tama, wag po natin palaganapin ang mga ganong klaseng formula dahil nagbago ang mundo nung nanalo si Pangulong Duterte. Nagbago ang mga formula. Dapat by all counts, kung nasa lumang klaseng patakbo pa tayo ng gobyerno, nanalo yung si Mar Rojas. Kasi nasa kanya lahat. Nasa kanya yung incumbent na presidente. Nasa kanya yung gold. Nasa kanya yung goons. Nasa kanya na lahat. Meron pa siyang pedigree. Rojas siya. Apo siya ng isang pangulo. Andun na lahat. Tapos, siya pa? Nakailang beses siya naging kalihim ng mga powerful departments ng administrasyong Pinoy Aquino. Pero ano nangyari? Lats. Di ba? Nasiro pa ang Senado nila. Yan yung Duterte magic. Yan po ang game-changing president. So, wala na po yung mga ganyan. Para sa akin, basta lagyan mo ng Duterte yan, yung mga rules, they don't apply anymore. Yung mga doktrina na ganyan, hindi na po nag-a-apply. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Para doon sa mga nakikinig sa atin sa TikTok, unang-una po, sa umpisa ay talagang music lang. Nag-high lang po ako. Actually, taliwas yon sa programa. Normally po, music lang. So yung mga sinasabi ninyong malakas ang music, ay mahina boses nyo, hindi po yon talaga part ng programa. Music lang po talaga dapat. Kasi yun yung theme song ng Tambayan at saka ng Luminous. Hindi ko na siya pinatutugtog para dun sa mga sa Facebook at saka sa YouTube kasi ginagawa ng habit ng mga ng ilang mga masasamang loob dyan na i-copyright strike. Siyempre, parati naman namin napapatunayan na original yung music. Kaya lang, yun nga, masyado ng hassle. Minsan nga, meron parang naghahack sa amin at panay ang claim na merong copyrighted material in our live. Pero of course, that isn't true. Oops, mali yung aking background. Sandali, ayusin lang po namin yung background dito sa sa YouTube at saka sa Facebook. Alam niyo naman, we're stickler for these details. Yun. Ayan, so bago na yung background. Dito sa TikTok kasi consistent yung background namin. So ayan. So, magandang gabi sa lahat ng nanonood sa YouTube at saka sa Facebook at saka sa Rumble. Okay, let's get started. Para dun sa mga nakinig sa maikling live kanina, puro yung mga nasa Facebook lang at sa YouTube, in-introduce namin yung ideas na, yung mga pangyayari today. Halimbawa, yung dalawang press conferences, both ni Senator Mig Zubiri at saka ni Senator Amy Marcos. Tapos, mayroon din, of course, yung mga developments katulad ng, ngayon, pinasa ng House ang RBH number 7, Resolution of both Houses number 7, para baguhin yung mga para amyandahan ang economic provisions ng saligang batas. Okay? Gayon pa man, medyo ang concern natin dito, of course, yung sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na once magkaroon ng Constituent Assembly, lahat ng bagay sa loob ng saligang batas will be open and vulnerable to change. So hindi na natin makokontrol what things are going to be changed. And of course, since they are incumbents, malaki yung possibility na maipasa ito. So muli, sasabihin natin, no to PI, no to charter change. Hindi natin pinagkakatiwalaan itong grupo ng lalo na itong mga kongresista na nakita natin ang kanilang opresyon at karahasan at pag-aabuso sa kanilang power, kanilang kapangyarihan. Harry? No, he's just lying down there. You can go past him. Okay.
Magandang gabi. Yes, narinig niyo po ang kumakahol is my dog. He's my dachshund, Harry. Yes, go. Keep going. Keep going. Gusto na kasi niyang matulog. Just by way of explanation. Gusto niyang makatulog. No, Harry, it's not in your way. Akala niya kasi, since the cat is sleeping in the doorway, na hindi siya makakadaan. Sandali lang po. Harry! Good grief. Sandali lang po. Go to sleep. Go, 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 go. Kasi naman, Barty, why are you in the way? Okay, yan. Don't sleep. Barty tayo. Barty is this gray Persian who's, ang dami niyang hair. Mabuhaghag pa yung buhok niya. So whenever he's lying down, akala ni Harry, because Harry has fading eyesight, akala ni Harry nakabalanda ng buong buo sa daan. So tumakahol siya for me to get Bart out of the way. So, okay, balik tayo sa topic, ha? Hi, nanonood si Jose Jr. from Tagum, Davao del Norte. Kamusta po kayo dyan? Makadalaw nga, one of these days. Okay? So, ayun. So, ulit. So, pinasa ngayon ng House ang RBH 7. At niratrat yan ng Kongreso. Dire-diretso, 3 times a week sila naghihiring ang bilis-bilis. Tapos, naipasa nga nila the committee on the whole of the whole. Ibig sabihin, kunwari committee, pero actually it's the plenary. Buong-buo, nag-discuss at saka nagboto. So pasado na para sa Kongreso or sa lower house, sa House of Representatives, ang resolution of both houses number 7 para amyendahan ang saligang batas. Double check natin kung ano yung 7 kasi ang alam ko yung number 6 yung sa economic provisions. Tignan natin kung pareho yon, ha. Double check ko lang. RBH 7. House Committee on the Whole, ayun pa rin, economic provisions pa rin po. So today, ayon dun sa balita, the House of Representatives convening as a committee of the whole, o yan yung sinasabi ko, kunwari pa na committee, pero actually, it's the plenary. Approved on Wednesday the resolution of both houses number 7, which seeks to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Following interpellations by Neptali Gonzalez II, who is the Mandaluyong representative, and the floor leader of the committee, they moved to approve RBH 7, 1 vote lang, motion was approved, carried, di na nga po take ng vote, no objections lang. Hi, okay, game. So, ang hindi pa po tapos ay yung resolution doon sa Senado. So, ang change dito is, i-insert yung phrase unless otherwise provided by law. So, ang tingin ko dito, kaya ang bilis-bilis po sa Kongreso, dalawa naman ang factors dyan. Number 1, well, wala namang opposition sa Kongreso, di ba? Naglulukuhan lang sila. Tapos, pangalawa, nagmamadali sila para magkaroon na kaagad ng Constituent Assembly kasi nga, katulad ng winarning ni dating Pangulong Duterte, once nakaupo na ang Constituent Assembly, dire-diretso na, pwede nang ratsatadahin yan. At marami nang mabulatlat at magpo-propose sila ng mga pagbabago dyan. Hi kay Bong Casino, nagpadala siya ng rose. Thank you very much. Hi guys. Kumain na kayo? Okay. So, sabi ni Ma'am Marilu, walang opposition kasi pantay ang hatian. Grabe kayo. Bakit ang harsh nyo sa Kongreso? Nagtatanong lang po, hindi naman ako nagdi-disagree. Okay. Sabi ni Ma'am Victoria Cruz, good evening, attorney, at sa lahat ng umasim sa pag-asa sa BPBM admin na inaasahan. Sus ko, teka, aabutin ko lang po yun siya ako. Ayan. Sabi ni Well Falks, PI in aid of legislation, kapal ng mga mukha. Totoo yan. In aid of legislation. Sabi ni Jean Yu, wow, hanep, orchestrated by both houses. Mas on this matter, on other matters, not necessarily so. On this matter, naiintindihan ko yung Senado kung bakit gusto nilang i-slow down. Sabi ni Meta X, ang kagaling. Teka muna, the last time natanong ako ng ganon, tatay ko pa, 1994 pa po yung maon yun. So ano po yun? Saan kagaling? Bakit ganun? Parang ang feeling ko, parang tunog ng tatay ko o nanay ko. At saan kagaling? Ganon. Thank you kay Jo Malisa. Nagpadala siya ng rose. So hindi nga seryoso. Tinatanong ko talaga, saan kagaling? Sabi ni Sani Rebarbas, kanina kasi nag-live kami.
Sabi ni Chad, di po ba ikaw yung na-disbar po yata? Hindi ako na-disbar. Gusto mo ulitin yan? Ma-file lang kita ng libel. Next time magtatanong ka po ng ganyan, make sure include niyo yung address para hindi na pahirapan pag nag-file ako ng libel sa'yo, ha? Okay. Kailan tayo lalabas sa kalye? Sabi ni Welfalk, sa harap naman tayo ng Congress. Well, gusto kong jumoin doon sa sumali doon sa sa SMNI. Remember, everyday po sila sa Liwasang Bonifacio, starting today. Tapos maraming doon ang hindi na po aalis, dire-diretso na sila hanggang the 12th, I think. Sabi ni Paz Ortega, kunyari pa na nag-hearing, day 1 pa lang, sure na ipapasa yung RBH 7. Oo nga eh. Hi kay Joseph Jr. 16, nagpadala din po siya. Thank you very much. Sabi ni Oni Lu Urbistondo, goosebumps ang prayer rally. Nako, sayang I missed that. Mapapanood ko mamaya pa lang. Kaya nga maraming salamat para dun sa mga nanood. Chikahin nyo naman ng konti kung ano nangyari. Gayun pa man, nakita ko, it's a healthy crowd. It's a good crowd. Sabi ni Sita Sanchez, kilos now na. Sabi ni Zoniet, hello, God bless you po. Thank you po. At sana pagpalain din po kayo ng Diyos. So, yun. Alright, so pasado na po ang RBH 7, but was there ever any doubt? Tama naman po kayo. Sabi ni Boy Rectus, sorry, not for sale. Correct. Hindi, ito talaga ang kailangan nating tutulan. Charter change, lalong-lalo na sa kamay ng mga taong hindi na halos sinikreto yung kanilang ambisyon na magtagal sa pwesto. Sabi ni Miro, system ang formal kahit rally. Gustong-gusto ko kasi yung naririnig ko yung mga Tagalog nila, yung pagsalita nila ng Filipino na napaka-elegante in some instances. Sabi ni Ma'am Emma, lutong Macau. Sabi ni Meta X, anong magiging implication niyan? May say pa rin ba ang Senate? Opo, voting separately pa rin po sila. So wala naman pong rule na nag-i-insist na kailangan voting jointly. Sabi ni Nebaike, attorney mukhang pro-chacha na rin si Zubiri eh. I don't think so, but let's wait. Pro-chacha siya dun sa economic provisions dahil ito po ay isang kompromiso. So, tignan natin, maaari pa rin naman natin tutulan yan, gayon pa man, hindi ako happy dahil nga, ang sabi ng dating Pangulong Duterte, once mag-constituent assembly, ayan na po yun. Ngayon, tignan natin, siyempre, ang Senado, seryoso naman sila mag-discuss niyan, hindi yung discuss-discussan lang, para may, kumbaga, rubber stamp lang pala. So, tignan naman po natin, kasi it will really depend kung ano yung diskusyon ng Senado. Sabi ni Chester, mahal ka po namin, attorney, dahil kayo po ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Opo, hindi. Actually, natutuwa ako sa inyo kasi naiintindihan nyo na hindi rin lahat kailangan sang-ayunan natin. Hindi rin lahat kailangan tutulan natin. Ang tinitignan nyo po ay yung substance ng argumento. Kaya nakakatuwa po kasi tumataas yung antas ng diskurso. Sabi ni Onyo, masyadong mailap sa interview dito. Ayun, sa ibang lahi pa siya napahiya. Yan ba yung interview kanina? Ay, kahapon. Oo nga. Medyo, hindi kasi, pero to be fair gusto ko lang fair tayo kay Pangulo, yung tawa niya in nervous laughter. Alam mo yun, yung at saka parang frustrated na, hanggang ngayon pa ba, tinatanong niyo pa rin yung ill-gotten wealth na yan? Well, hindi na niya maiiwasan yan. Okay. So, okay. So, punta na muna tayo doon. So, yung RBH 7, there was never any doubt pagdating sa Kongreso. Alam po natin na riraratsada nila yan. However, babanggitin din natin pagka diniscuss natin yung dalawang press conferences kung paano related lahat. So, dahil nga, sinasabi ng ilang mga kongresista week after week sa kanilang mga press conferences, sinasabi nila na ito kasing Senado, hadlang sa pagbabago, hadlang sa pagbago ng saligang batas as if necessary talaga yon in all cases. Alam niyo naman itong mga nasa medyo dramatic ang mga kongresista natin many times, di ba? So, meanwhile, back at the ranch, na-open ko lang yung Luminous Blue para hindi ko pa yung tinatawag na na Facebook user.
Sabi ni Ma'am Marilu, uy, subscribe naman sa mga hindi pa nakasubscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung every time may live si Attorney Vic. Salamat po, Ma'am Marilu. Ang sisipag talaga ng mga community moderators natin, both dito sa YouTube at saka sa 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 TikTok. Maraming salamat po sa inyo. Although bumabait na yung mga tao sa TikTok, sana hindi ako nagsalita ng tapos. Sabi ni DMNs, Attorney, let's not be fair na sa Pangulo, unfair na siya sa atin eh. But we must be better than him. Diba? Tayo yung nakakaintindi. Kung hindi siya nakakaintindi, tayo yung nakakaintindi, tayo yung umintindi. Pero, pagka kailangan i-criticize, ay, wag naman tayo mag-hold back, diba? So, ang tinatanong ni Andy Fernan, Attorney, anong ibig sabihin ng na? Sabi ni Alin, kung si BBM mag-travel abroad ang katiwala si Inday, pwede ba siya mag-declare ng martial law? Hindi po siya presidente. She is simply OIC. At hindi po yan guaranteed na power ng vice-presidente o ng isang OIC. At least hindi ang OIC nga, hindi makakapirma. Thank you kay John Malina. Ang OIC nga, hindi nakakapirma eh. I think unless sweldo lang, yung mga day-to-day lang. So, I doubt po kung pwede yon. Kasi nga, pwede lang siya mag-act o mag-exercise ng powers ng presidente kapag incapacitated yung presidente o kaya specific. Dahil caretaker lang po siya, ang ibig sabihin po nun ay yung mga day-to-day functions lang. At saka, yung makakaintay naman, dahil sandali lang naman ang Pangulo, yung mga makakaintay katulad ng ilang mga pipirmahan ay pinag-uubayan na yan para mapirmahan ng Pangulo kapag bumalik na siya. Sabi ni Nebaike, ako nga lang bang nakakapuna sa mga interviews niya, parang di siya handa sa mga isasagot niya. Dati, makikwento ko lang yung dati, nung nasa New York kami, in-interview siya. So, pinakausap muna sa akin yung interviewer at nag-small briefing dapat kami. Kaya lang, pagdating ko doon, nag-umpisa na yung interviewer. Or naghanda na, paupo na sila. So, tinitignan ko, sumisenyas ako kay Presidente and I was saying, Sir, do you want to stop muna para ma-brief ko muna yung interviewer? Ang sabi niya, hindi, sige, natutuloy na daw. So, he did okay naman nun dahil hindi pa masyadong controversial ang kanyang presidency at the time. Ngayon, dahil maraming dissent, maraming taong nagre-reklamo na at critics sa gobyerno, then dapat ini-expect niya that there will be really tough questions. Lalong-lalo na yung mga katanungan na hindi current. Ang mga katanungan na ito ay tungkol sa kanyang pamilya at mga issues na nandun pa lang na kampanya pa lang andyan na yan. So by now, dapat alam na niya kung paano sumagot. Or dapat ipinaalala sa kanya ng kanyang, press secretary, hindi. Si Sec Cheloy? Sec ng PCO. Okay? Dapat na-brief na rin siya about the possibilities, nakausap na din ng interviewer. You can make arrangements actually with the interviewer na kausapin kung saan tutuloy yung yung general direction. Hindi rin sila required na bigay yung questions before the interview. Hindi natin mapipilit yan. So, minsan, ang sinasabi namin dun sa interviewer, please make the questions only on current events, otherwise, no deal. Hindi siya pwedeng interviewin. So I think he was also let down by his communications people. You're right, he wasn't ready, but he has people to ready him for these things and people to do the staff work beforehand. Kung hindi nila nagawa, then you have nobody to blame but yourself. You expect the people to do their jobs, but you don't call them out when they don't do the job. Pwede ba si Inday mag-take over after umalis si BBM? Hindi po. Very specific ang ating saligang batas that only when the president is incapacitated. Sabi ni Nor, ano ba use ni Lagdameo at PCOO ba yun o press secretary? Ang press secretary, wala na pong press secretary ngayon. PCO secretary na po si Sec Cheloy Garafil. Nagkaroon ng press secretary only when I was there. So I still hold that title, resigned lang po. Harry, seriously, na naman? Sabi ni Israel, 21, this rally that's going on with the president at mga galamay niya,
watching from Birmingham, UK. It really depends on two things, the president himself and whether or not he cares. I think they will also look at the numbers, but the fact that it is ongoing, tuloy-tuloy, hindi daw sila aalis na, and the fact that it has begun, might be, ako, if I were the president, I would be concerned, and if I was the PCO secretary, I would inform him of what had been discussed, ano yung mga pinag-usapan, dun sa rally, ano yung hinanakit, and so on, and ask him if he wants to respond. And we can create a communications plan for that response, including what he has to answer, what he has to say. Unfortunately, yun nga, parang naging practice nitong gobyernong ito na deadmahin yung ibang mga communicate na concerns. Sabi ni J.M. Bangwanga, okay po ba kung mag-live ka, may time para mabilis ko po mabalikan pag naputol at napanood ko? Alam ko kung saan mag-start ng replay. My time. What do you mean my time? May specific time every day. It will depend po kasi minsan, kada every day, bago ako mag-live, mag-aaral pa po ako. So kung mahaba ang pag-aaralan, it will, nalilate tayo. O kaya may meeting ako kasi, I do have a day job. I'm still a lawyer in spite of what they think here. And yun nga, so I still have to study. Kung magsiset ako ng specific time every night, baka mag-suffer po yung pag-aaral ng mga topics natin. But the general rule is the live is around 8 o'clock and yun na nga, sometimes later, sometimes earlier. Sorry Miro, late talaga ako nag-live ngayon. Pero nag-live kasi ako kaninang hapon. Pero sa Facebook lang at saka sa YouTube dahil mobile ako. Harry! Okay? No. Talagang nakikipag-usap pa siya eh. Sabi ni Baike, si PRD, pag interview, local man o international journalist, napakagaling sumagot, nakakamiss siya. Uy, sabi ni Stormy, mahirap maging press secretary ngayon kasi yung palpak ng president will reflect sa personality ng tagapagsalita and vice versa. Sabi ni Luis, gusto kong isipin nakaganti na ang taong bayan sa interview niya recently. Mukha siyang G+. Tulad ng ginawa niya sa atin while campaigning at nangako while nakangisi, siguro nasa isip niya na budol tayo. Sabi ni Chester, nakagalit ang moro-morong awayan ng Senate at Congress. No, I don't think moro-moro yan. Mauuwi din pala sa kampihan, dapat sa mga politiko na yan, pumasok na lang sa show business, sigurado mahihirapan ang mga award-giving bodies. Sabi ni Ma'am Marilu, I love Harry talaga. Ito tuloy, bumalik sa akin, nandito na sa paanan ko. Sabi ni Ferdy, bakit hindi pwede pumalit si VP Inday bilang Pangulo pag mapalayas? Hindi. We're only talking about yung temporary na alis niya. Ang sinasabi mo, mapalaya si BBM, nag-elect pa talaga ng VP kung hindi. Umayos ka nga. Diyos ko sir, hindi nyo lang po naintindihan yung tanong. Yung tanong kasi was yung temporary na pag-alis. So, pagka temporary, let's say ganito, may state visit siya, hindi po pwede mag-take over si VP Inday. Ngayon, ang ibig sabihin ng incapacitated means wala kang capacity to comply with your obligations or dispense your functions or exercise your functions. So, ibig sabihin nun, kailangan mag-declare na hindi siya capacitated. Yes, may declaration pa po yan. So, habang iniintay yung declaration na yun, the Vice President takes over until such a time as the position is declared vacant due to the incapacity of the President. And then, the Vice President becomes the President. Okay? Pero as a caretaker, hindi pa full yung functions niya. She will be the VP exercising, kumbaga, filling in the position temporarily. When you're filling in the position temporarily, there are things that you cannot do. Yan yung mga, may distinctions, halimbawa, caretaker, OIC, and so on. So, yung deputies, for instance, kapag bumabiyahe ang isang opisyal, kailangan maliwanag dun sa deputy, ano lang ang pwedeng gawin. So, yung day-to-day functions, usually pwede yan. So, kunwari, pagpipirma ng sweldo, kung yun, oo, kailangan. Pero yung the ones that require discretion, hindi po pwede yun.
Can you become the commander-in-chief? Not necessarily, but you can be the OIC for the commander-in-chief. Yung day-to-day functions, yes. Can you declare war? No, because Congress is the one that declares war. Okay? Sabi ni Ma'am Noor, thank you. Need talaga ni Bonget ng spokesperson or press secretary para naabisuhan ng mga questionnaire para di mautal-utal. Insulto sa presidente at buong Pilipinas sa pinaggagawa ni Bonget para may alam naman si BBM. Di nagmukhang lutang. I think lang kasi the people that they trust to do the work cannot do the work. Pero they have the president and whoever else's trust. Sabi ni Jo Malina, dati pag si PRD, yun pala. Yun, di ba nabasa ko na yan? Sabi ni Love, ma'am, maka-BBM ako pero nakakadismaya lang. Dahil parang nabaliwala yung hirap ni PRD sa bansa. PRD the best. Wow! Sabi ni Chino Pasha, sabi po ma-extend na naman si PNP Chief Acorda kasi wala pong mapagkatiwalaan si First Lady. I hope that's not true. Not that I don't really mind ma-extend si Chief Acorda. I don't have anything strongly against him. I'm just concerned na masyadong matagal mahanap yung papalit. So, and I wonder bakit wala. Yes, CE, napag-usapan na po natin yan. Pero sinabi niya sa ICC, he is serious about what he said that the ICC is not recognized under his watch. Sketchy? Well, para sa akin, I think committed naman po siya dyan. Pero mixed messaging po kasi yung government. So ganito yan ha. This is a Marcos government. If it was a parliamentary system, it would be called the Marcos government when what actually it means is the administration. Now, his government, his administration, recognizes the withdrawal from the ICC. And therefore, under that argument, wala na pong jurisdiction ng ICC sa atin unless we submit to its jurisdiction. Which means, okay, na ang sinasabi niya is hindi niya nire-recognize under his watch, which is good. For me, it's good. Will he change his mind? I don't know. There are no signs of that yet. But is it possible for him to change his mind? Yes, because it is a simple policy. It's not a law. So ang sinasabi niya, the ICC is not recognized. Later on, he might say, well, it's a time of crisis, the situation has changed, and therefore, I would like to recognize now the ICC with reservations for the following chuchu. Pwede naman po niyang gawin yan. Yes, he can change his mind. Sabi ni Ma'am Lynn Cruz, di ba si De Lima ay out on bail lang? Yes, ma'am, dun sa third case. Sabi niya, iniisip ko lang baka yun ang kondisyon ni Lisa Marcos na makasuhan si Kibuloy or Duterte para palitulo ba, para tuluyan ng makalaya si De Lima. But I don't know how the Marcos administration benefits from releasing De Lima. Yes, I get it pala. Yes, actually, si De Lima kasi aligned siya dun sa mga left of center forces na that control much of the European Parliament. Marami doon sa mga Democrats sa US, it's a Democrat government now. So I think it's also in relation to those foreign relations issues. Sabi ni Astrid Gilberto, I'm guessing makukuha ni Senator Robin ng 8 votes kontra Patao. 7 nga lang kailangan niya kasi siya yung 8. Patawag kay Pastor Q. Sorry po, late ako. Actually, yes, isa yan sa pag-uusapan natin. So, napanood kasi namin yesterday na yung si Senator Robin went specifically to the hearing of Senator Hontiveros to indicate that he is opposed to the contempt order issued against Pastor Kibuloy for failing to attend the hearings after so many notices. Ngayon, ang sinabihan siya ni Senator Hontiveros, we have 7 days. 7 days for the majority to round up the majority, and if they oppose the contempt order, then that contempt order can be vacated. So yun po, nakita po natin na parang umiikot nga yung gears sa utak ni Senator Robin, parang pag ganun siya, nakikita ko yung idea. So
So nag-press conference din po si Senadora Amy na opposed siya doon sa contempt order and boboto siya. So kasama po na siya doon. So dalawa na sila ni Senator Robin. Kulang na lang 6. So mag-iikot si Senator Robin doon sa mga miyembro ng Committee on Women. It only needs a majority of that committee para yan po ay ma-overturn or ma-vacate. So nakikita natin na may suporta din si Pastor at kinikilala nila na medyo extreme na po itong contempt order sa kanya. Now, natanong kay Senadora Amy na bakit special ba itong si Pastor? Kasi nung yung pangalan dun sa isang case sa na meron din ganong kulto na umakyat sa bundok during COVID na inimbestigahan ng Senado. At doon pinatawag at dumating naman yung yung pinuno yun si Aguila yun. Dumating naman po siya. So bakit daw special? Bakit hindi daw iko-contempt si Pastor Kibuloy? Well, ang tingin ko, si Senyor Aguila ay dumating naman po. After being warned that he could be found in contempt, he arrived and he answered questions. Para sa akin, hindi po parehas. Kasi nga, may voluntary effort naman si Senyor Aguila na dumating. But let me double check on that. Kung nagkakamali po ako bukas na bukas, i-correct ko yan. So, I think hindi maganda yung comparison. So, let me have a look at the facts surrounding that. Thank you kay Kulet ko. Nagpadala siya ng finger heart at rose. Sabi ni Monkey Five, greetings from Qatar. Buti di ako bumoto last elections kay Budol. May pangitain ako na hindi maganda ang pamamahala niya. Tama nga. Kung di magbabago ang mga dadaang araw, may uupo na babaguhin ang lahat. Tapos sabi ni Ray Ancheta, maliwanag naman yung evidence kay Senyor Aguila. And I understand na mayroon ng naka-file na kaso for preliminary investigation. Yung kay Pastor Kibuloy, ay hi, thank you dun sa nagpadala ng heart me. Kay Pastor Kibuloy, dismissed na yung mga cases that were filed in Davao at ni-revive ni SOJ Remulla, pinapa-file sa Manila. So ito yung puna ni Senadora Amy, which I agree with. Ang sabi niya, parang bakit naman sabay-sabay? So tama, agree ako, yung oppression nakikita dun sa pagsabay-sabay. So tingnan nyo may patawag sa Senado, ni-revive yung mga kaso, nire-refile yung mga kaso, tinatanggalan o tinethreaten tanggalan ng prangkisa ang SMNI, kinulong ang mga host nila, kini-question yung ownership ni Pastor dun sa sa Sunshine Media. Bakit sabay-sabay? Ang pagsabay-sabay po ng lahat ng ito, masyado naman pong obvious. Masyado naman pong, teka, di ba, napaka-oppressive. Kahit sinong tao, matataranta, bakit biglang nagtagsaan yung kaso? So, sabi ni Maria Bella, this government is truly a nightmare. Sabi ni Yan si, mat po ba kasi hindi sila gumawa ng rule na hihiring lang pag napatunayan na sa korte ang mga akusado. Total naman, ang gagawing law kung meron man ay hindi retroactive. Di po ba correct? Para sa akin nga, dapat tapos na. At pag-aralan nila yung kaso. Di ba? Love the twang nung witness ni Risa na DH sa Singapore, trying hard to social. Uy, grabe naman kayo. Baka naman ganun talaga. May twang na sa tinatagal niya sa Singapore. Huwag niyo naman anuhin, kumawa naman. Kasi, well, hindi naman, ewan ko, sa observation ninyo, I didn't observe her long enough to think that it was fake. Sabi ni Mr. Joy T. Nilo, investigation in aid of persecution. Sabi ni Grim Reaper, yet the Catholic Church has a lot of violations pero hindi pinatawag sa Senado ang mga pare. I agree with this one. Sorry, Grim Reaper natanggal. Ayan. May mga kaso na sinasabi na pang-aabuso ng clergy sa mga bata that are that are under their care, or di ba yung mga sakristan, yung mga nagsuserve, minsan mga estudyante in religious schools. Hi, going to work. So yun, nasaan yung mga pinatatawag na ganon? Bakit very specific to this particular religion?
Wow. Okay. Sabi ni Wellfelds, I live in Singapore, 15 years na, DH, sweldo $1,300 over. Oh, so you can detect kung kung fake? Holy cow! Well, mas alam nyo yan. Pati defense sources, inakala ng maraming vloggers nung mawala ang Facebook kagabi at hindi na sila makalogin sa mga accounts nila, ay naligwak na ang accounts nila. Well, of course, kasi for a while, yung the way that it went off, di ba? Biglang na-log out. That's a classic symptom of hacking. Yung bigla ka na-log out sa account mo. Sabi ni Nebaike, takot kasi ang mga politiko sa Catholic votes. Di nila alam si Pastor may 7 million na miyembro. Actually, alam nila yan. Pero is there really even such a thing as a Catholic vote? Di ba? Hindi naman, hinihikayat tayo ng mga arsobispo at ng mga parish priests minsan pag eleksyon, pero wala kasing utos sa atin to vote as a bloc. Sabi ni Bayani, sila mismo sa simbahan ng Katoliko di tinotolerate ang gawang mali. Talaga? Talaga? Naalala niyo bakit nag-resign si Pope Benedict? He got tired. And hindi na kasi ma-justify ng hierarchy that was going up towards the Pope. Doon sa mga pare, and in some cases, nagiging bishop ng mga abusado na nang aabuso ng mga bata. He really was, it was such a sacrifice on his part. But at the same time, hindi niya ma-explain kung bakit even under his watch, may mga pare na nilipat lang nila ng diocese kahit alam na yung mga pang-aabuso. Basahin niyo po yung mga accounts at saka may mga sine na nga, may mga documentaries na po about this, laganap na po ang balita. Tinolerate ng Catholic hierarchy ang mga abusadong pare, and the only thing they did was to transfer their assignments to other places na hindi sila kilala, na nakapaghasik pa sila ng lagim dun sa mga lugar na yun. So, no sir, I'm sorry, that is incorrect. Kaya po lumaganap at dito talaga nag-soul searching ang diocese sa Boston. Sila yung una pong nakahuli ng ganyan pong klaseng pang-aabuso. So wag po ninyong sasabihin na hindi tinotolerate. That's not the rule in every diocese, in every jurisdiction of the Catholic Church. So wag po tayong ganyan. Kaya nga po dumami. Kasi tinolerate siya. Sabi, at balik na naman tayo dun sa social media. Sabi ni Ma'am Maria Bella, maraming nawindang kagabi, baka nagurgulo na lahat ang FB at IG ng mga DTS. Hindi po, pero maaga po akong naabisuhan na, may problema ang Facebook. Huwag po muna kayong mag-login kasi, di ba nag-automatic log out lahat. Pero nung bumalik na, naka-login na naman ako. So, hanggang ngayon, wala pa pong explanation ang Meta. Meta po ang may-ari ng Facebook, ng IG, ng WhatsApp, at saka Threads. Di ba? At saka Messenger. Sabi ni Aguason, pinagmumura pa nga ni Duterte yung mga pari pero mataas pa din ang rating niya kaya walang solid vote para sa mga Katoliko. Opo. Sabi ni Bug, hello, sabi daw sa DOJ nung 2011 pa daw yung case na na-dismiss at parang na-question daw ang desisyon ng local courts DOJ. Then medyo pwede na daw ngayon because di na si PRD ang pwesto. Wow! So may insinuation na dahil malakas siya sa dating administrasyon, it's not about the evidence. Well, tignan natin. So ngayon, anong ibig sabihin nun? Dahil bago ang administrasyon, pwede na rin. Pero we can also turn that around and say, dati may justice, ngayon wala. Kasi binubuhay ninyo yung mga kaso na dismiss na pero wala palang ebidensya. Epekto siguro ng bago nilang update kasi may detection na sa mga user, especially 13 below. Oh, sabi ni Miro. Wow. Sabi ni Nelly Fer, nung pumasok ang pare sa Missionary of Charity, may ka-holding hands na babae, di ko alam na pare. Sabi ni Larry Lynn, pagkatapos ng live ninyo, lumitaw na session expired. Kakapost ko lang po, we deserve better. Kaloka. Ay!
Sabi ni Ma'am Delia, bakit ang dami ng mga kaso about child abuse ng Roman Catholic, etc.? Bakit hindi binigyan ng pansin ni Risa Hontiveros? Ito ang kay Pastor Kilbuloy, halos magkandara pa si Senadora na ipaharap sa Senado. Sa daming problema ng Pinas, ito ang tinutukan. Dapat si Senadora ang kasuhan kasi sa PhilHealth. Sabi ni Onat, doon din daw sa Thailand nag-vlog out. Well, worldwide po, kahit sa US. Jay Aguirre says, nag-comment ako dito sa page about sa gold ni Marcos, tapos biglang na-log out ako sa account. Sabi ko, yari. Sabi ng anak ko, kaka-comment mo pa lang sa page. Uy, wala akong kinalaman doon. Sabi ni G, more power to the people, which brings us to the next topic. So, after na nakita natin na ang Kongreso sobrang, how do you call this, parang in love sa People's Initiative. Tapos, syempre naki-question, at syempre kinwestiyon ng Senado. Aba, yung Senado ang minamarginalize nila. So, natural, nagtanong ang Senado. Nag-imbestiga, na ang daming nahanap. So, ngayon, lumabas ngayon ang balita na hinihikayat ni House Speaker, ang isang senador, si Senator Jinggoy Estrada daw, thank you kay Stan Yao, na palitan si Senator Mig Zubiri bilang Pangulo ng Senado. At siniset up na daw po, umiikot na para makakuha ng boto si Senator Jinggoy. Umandar naman si Senator Mig Zubiri at nag-press conference siya kanina na tapos na yung issue kasi nakapirma ang majority ng mga senador na sa suporta sa kanya bilang Senate President. Kulang pa nga yun ang signature ni Senadora Amy dahil allergic na daw po si Senadora sa signatures na yan. Gusto daw niya, napaso na daw siya doon sa paggamit ng kanyang e-signature para ipalabas na sumang-ayon siya sa siningit na ng BICAM. Sabi ni Sir Nan, every time nalalabas ako at sasakay sa tricycle, pinapasok ko na topic about sa presidente. Uy, salamat! Lahat ng natanong ko masama ng impression talaga kay PBBM. Pakiusapan nyo din na sana sabihan din nila ang kanilang pamilya, kanilang kapwa drivers and so on, na ipalaganap itong balita kasi hindi po magbabago ang ating kalagayan kung hindi mayanig ang Malacanang. Sabi ni Ann08, at dito po kayo nagkamali kasi hindi kayo nagbabasa. Asa ng Farmally issue, alam ng karamihan ang corruption during that time. Mali po kayo dyan. Unang-una, ang pinag-initan nila ay Farmally. Pero ang tunay na dapat nandun nakaharap ay yung SunWest. Alam nyo kung kanino yung SunWest? Baka magulat kayo, isang kongresista. Ang Farmally po, wala namang issue sa kanila dahil maliliit ang mga kontrata na ito. At in-uphold ng Korte Suprema ang panig ng Farmally. You didn't know this? May Supreme Court resolution na although ina-uphold yung power ng Senado, ipatawag sa kanila and to cite in contempt, nagkamali ang Senado kay Lincoln Ong dahil kinulong siya nang wala siyang due process. And ano nangyari sa Farmally? Final naman yung kaso. Pero confident si Mr. Lincoln Ong na ito ay mababasura. Pero bakit si Lincoln Ong ang kinasuhan? Samantalang ang pagbenta nila o pagkontrata nila doon sa gobyerno ay mababa pa yung presyo ng mga face masks na pagbenta nila. Parang nasa 20 pesos. So, ang patong nila something like 5 or 10 pesos. Galit na galit ang but I have to double check those numbers. Galit na galit ang Senado. Bakit daw sila yung nakakuha? Napakabulag ng mga senador na nag-iimbestiga nun. Dahil hindi nila man lang pinatawag kahit minsan ang SunWest. Alam nyo magkano ang benta ng SunWest ng face masks? 85 pesos. Yun ang pinapaimbestiga. Pero nakita ba ito ng Senado? Wai nga. Tama ba na ang Senado? Pwede pa naman po, hindi pa po prescribed yung mga kaso na yon. So asa na? Ito yung tanong ko sa inyo. Pwede pang kasuhan yung mga yon. Galit pa rin kayo, di ba? Hikayatin nyo kaya itong administrasyon na ito, nakasuhan nila ang SunWest. Ha? Baka biglang sumikip ang dibdib ng isang tinyente ni House Speaker dyan. Napaka-selective nyo naman.
Nagagalit kayo kay Pangulong Digong tungkol sa Farmally issue. Pero hindi kayo nagagalit sa administrasyon na ito na alam naman nila yung kalokohan ng SunWest pero walang kaso. At wag kayong magkakamali na tanungin sa akin kung may pruweba ako, meron ako. Nakuha ko yung bid documents noon. Galingan nyo, ha? Oh, that was FPRD term. Bakit di nila inaksyonan? Oh, this is BBM's term. Ba't di niya inaaksyonan? Hindi pa naman prescribed, ha? So, ibig mo sabihin, si Presidente Duterte lang ang pwede ninyong singilin. Hindi itong Pangulong ito na hanggang ngayon, nakaupo, na he has the power to do it, but he's not doing anything. Oh, hala. What's good for the goose is good for the gander. Wow. Ayan na. Sabi ni Ma'am Marilu, may isa pang congressman, si Gonzales ba yun, na may construction firm siya, lagi na nanalo sa bidding sa Pangasinan ba yun? Correct me if I'm wrong. Wala pa po akong impormasyon doon. Magtatanong pa ako. Sabi ni Nebay, kapilagay ko sa mga rallies pa lang ng mga supporters ni PRD at ni Pastor, yanig ang gobyerno. Tingin ko they're too arrogant. Hindi nga nila hindi nga they don't care. Dumadaing na ang mga tao. May mga monitors naman sila. Kung ginagawa nila ng trabaho nila sa communications office, dapat minomonitor nila ang negative remarks or comments about the president. Kung ito ay tumataas. Ngayon, alam natin na dumami yan. Kung hindi nila kino-communicate kay Pangulo or kung nako-communicate nila ito kay Pangulo, the question is, bakit walang sagot? He doesn't care? Kahit sabihin pa nila na mali tayo, why doesn't he care enough to tell us that we're wrong? Sabi ni Ma'am Finay, Kasutils, there's 1.3 viewers here on YouTube but less than 500 likes. Sama-sama tayong mag-like. I know. Sabi ni Larry Lynn, pinakamanhid na administrasyon, Synesthesia Republic. Sabi ni Eds Paredes, totoo, walang pakiramdam ang administrasyon ngayon sa mga taong bayan. Sabi ni Nebay, wala kasing puso ang gobyerno. Sabi ni Manuel, those kind people who are against the decision of the court does not follow the rule of law. Pharma. 27 na yata ang contractual sa Congress. What do you mean contractual? Sabi ni Well Falks, yung may hawak na appropriation, big time contractor. Oo nga daw eh. Sabi ni Ma'am Maria, bakit you still sound calm kahit galit? Kasi hindi ako galit. Passionate lang po. Sabi ni Ma'am Rosalia, thank you po sa pag-explain about Farmally kasi nakukulitan na ako sa mga tulog pa na BBM, sa mga tulog pa na BBM supporters. Sorry naman po, natagalan yung nag-lag po. Ayan. Hi kay Ma'am Ligaya Tutanes, kay Azaya, kay Mercy, kay Pete Waltzer, kay Rufo Jing, kay De Peralta L, kay Josephine Santos Trumbo. Sabi ni Ma'am Mercy, naku, tawa lang ang Pangulo pag tinanong about dyan. Ay! Sabi ni Lon, meron na bang report or press release ang PCO tungkol sa prayer rally? I think that they will ignore this one. Sabi ni Ma'am Jenny, mag-change passport na ako pag ganyan ang gobyerno ng Pinas, Filipino to Singaporean. Nalungkot po ako dyan. Gayon pa man, naiintindihan ko kayo. Sabi ni Stylist, parang hindi ito ang expected na BBM, ito yung expectation versus reality. O parang order sa Lazada. So yun, yung dalawang press conferences was Senator Zubiri saying na nakuha niya yung majority. Anong ibig sabihin nun? Majority support ng mga senador. So Senate President pa rin siya. Anong ibig sabihin nun? Na-confirm yung balita na mayroong gumagalaw sa House na palitan yung Senate President kasi hadlang nga sa kanilang mga ambisyon at hadlang din sa pagtuloy-tuloy ng People's Initiative. At mukhang magiging hadlang din sa gusto nilang mga ipasa na economic provisions o kaya ibang pagbabago sa saligang batas. No, di ba? Sabi ni Miro, magkakape ako, mukhang mahaba-haba tayo ngayon. Hindi naman.
Sabi ni Patotini, the president should listen to people for what he needs more than what he wants. Parang mali. The president should listen to people of what he needs. Hindi kaya for what he needs more than for what he wants. Sabi ni Mike the Travelers, when the wicked rule, the people will mourn. Sabi ni Hampas Lupang Ambisyosa, si Mrs. Carlos nakaalam daw dyan yung NEDA noon na gusto kausapin si BBM na pamilya niya kasali sa smuggler kaya daw di kinausap ni PBBM. Ala! Sabi ni Larry Lynn, di po ba kapag di alam ang sagot sa recitation, patawa-tawa na lang sa teacher. Kaso kami pinalalabas. Okay. Sabi ni Chito Garcia, ituloy lang natin ang support laban kasama ang bayan at pag-pray natin ang ating bansa upang hindi tayo mapailalim sa mga sakim sa kapangyarihan. Opo. Sabi ni Hebron, mukhang binabangungot tayo dahil sa nangyari sa gobyerno. Pakigising naman po kami. Naku sir, yun yung nakakaawa. Gising naman po tayo. Tunay po yung mga pangyayari. Sabi ni Jerry, makialam sa problema ng bayan. Baka dumating ang panahon magka-problema ka. Hitler time story, isang pamilya, kinuha ang father, ang mother, ang kuya, ay di siya nakialam. Siya na kinuha, wala na rin nakialam. Sabi ni Kalyeng, sa palagay ko, hinahayaan lang ni JR yung mga sumisigaw at mga panawagan para in case na magkagulo at dumami ang tao, may dahilan siyang mag-declare ng ML. Tapos agad ang PI, walang makakaangal na. Pero ang tingin ko ma'am, hindi na po ganun kadali eh. Unang-una, may factor nga na military dahil iba ang saligang batas natin ngayon sa saligang batas ni FM Senior. Under FM Senior, wala po yung provision na the AFP is the protector of the people and of the state. So, kahit magdeklara ng ML, kung ang ating AFP ay tunay na para sa bayan, hahadlang sila sa mga masasamang intensyon ng Estado. Sabi ni Mang Kifay, sa panahon ni Digong, he set the bar high for effective politicians to the point na compare ngayon na ang layo ng output. We expect na ang legacy na di maituloy naging wataktak. Hope magising lahat. Sabi ni Ma'am Melinda, ano na nangyari kay PBBM na wala na batalino niya? Bakit nagsastuttering pag impromptu ang tanong sa kanya? Imbis na sagutin ang tanong, tatawa muna, parang di type ang tanong. Sabi ni Mami Salve, sabi ni Katunying, di daw magtatagumpay ang people power kung di sasali o di papayag ang AM. Hindi po ako sang-ayon dyan. Hindi sang-ayon nga ang US government, pero nanalo si Pangulong Digong. Game changer. Kaya nga mahalaga si former President Duterte. Kaya mahalaga siya. Kasi siya yung nagbago ng formula. Napatunayan niya na ang cheating, porsyento lang talaga. Hindi kakayanin na ang majority ay ibalik ta rin. Kailangan pa rin yung critical mass, yung mass ng taong bayan para ma-overturn yung mga cheating na yan. At kahit panigan pa ng mga banyaga ang nakaupong administrasyon, hindi po nila mapipigil kapag ang karamihan ng taong bayan ang magsalita. So, hindi na po tama, wag po natin palaganapin ang mga ganong klaseng formula dahil nagbago ang mundo nung nanalo si Pangulong Duterte. Nagbago ang mga formula. Dapat by all counts, kung nasa lumang klaseng patakbo pa tayo ng gobyerno, nanalo yung si Mar Rojas. Kasi nasa kanya lahat. Nasa kanya yung incumbent na presidente. Nasa kanya yung gold. Nasa kanya yung goons. Nasa kanya na lahat. Meron pa siyang pedigree. Rojas siya. Apo siya ng isang pangulo. Andun na lahat. Tapos, siya pa? Nakailang beses siyang naging kalihim ng mga powerful departments ng Administrasyong Pinoy Aquino. Pero ano nangyari? Lats. Di ba? Nasiro pa ang Senado nila. Yan yung Duterte magic. Yan po ang game-changing president. So, wala na po yung mga ganyan para sa akin. Basta lagyan mo ng Duterte yan,
Yung mga rules, they don't apply anymore. Yung mga doktrina na ganyan, hindi na po nag-a-apply. Sabi ni Elm, ngayon ko lang nalaman ang pangyayari dyan sa Farmally na ang totoong may kagagawa ng anomalya ay isang kongresista. Parang ano yan eh, ang sinasample nila yung Farmally. Pero yung talagang, well, base dun sa documents, yung talagang dapat tinatanong ay ibang kumpanya. Pero ang pinag-initan nila Farmally. Kasi ang mga last name ay puro Chinese. Si Lincoln, maliban lang yung isang partner niya, ano yun? Indian ethnicity. Sabi ni Nelson, good evening, bakit po pabaguhin ang economic provision sa saligang batas? Ang sabi ni BBM, kada biyahe niya marami siyang nakukuhang investment. Oo nga eh. Kala ko ba ang daming pledges? O bakit nila binabago? Kay PRD siya pa naghihikayat sa taong bayan to report issues under his government. Unlike this government na tinatakot at iniipit nila, irony, discontinued legacy of good government. Sabi ni Gerard, paano kung ayaw ng leadership ng AFP? Leadership ba? Leadership lang ba? Na masuporta ng taong bayan at sundin ang chain of command niya. Posible kaya na maulit ang papuntahang Hawaii? Hindi, wala po akong bolang kristal. Ang sinasabi ko lang is nandun yung provision na yon sa ating saligang batas. How the AFP is going to execute that will be totally up to them. Uncle Lloyd keeps asking about the presidential and parliamentary system. I'm sorry, sir. I'm not engaging in those debates anymore. I did before. And anong ginawa nung correct movement? They just orchestrated a bash me campaign. Tuloy-tuloy nilang binash ako, shutting down any kind of discussion. Napanis yung mga diskurso tungkol dyan. And so, no, I'm sorry. I already said, di na ako sasali sa ganyan. I will make comments about it, but no, sorry. That's it for me. End of the road. Not going to do that ever again. Sila dyan gusto nila mag-shut down ng discussions. One statement out of me crumbles their entire arguments. Why should I discuss that ever again? I'm not mad at you, ha? Okay, Bravery, if you're going to ask me about something that somebody said, you're going to have to tell me what they said and kailangan kumpleto yan. Kasi hindi naman po lahat nababasa ko. I have a day job and I just came from a meeting at nag-live na po ako kaninang hapon. So if you're expecting me to comment on something I don't know fully about, then I'm sorry, I have to decline. Naaalala ko noon, sinabi ng tatay ko na kinukuha sila sa bahay lahat ng lalaki, bawat pamilya para sila ang ipauna sa pagyera ng mga NPA noong panahon ni Marcos Sr. Jen May said, ma'am, tanong ko lang po, corporate at real estate lang ba ang makikinabang sa freedom ng foreign ownership? Hindi ko alam exactly how many ang makikinabang dyan, pero alam ko lugi ang taong bayan. Finite resource po ang real estate. Finite resource po ang lupa. We can only make so much through reclamation. It's also bad for the environment. So, sorry. Sabi ni Gear Campbell, I quit the correct movement then, attorney, after seeing Orion discussed as resource person, mukhang lutang. Wala naman silang ginawa dyan kung di sabihin, ay si Trixie sabi ganito, ay si Trixie sabi ganito. Meron pa silang, ay, hindi siya sumasagot sa amin. Ay, because I don't think you're worth it, honestly. Kasi yung totoo niyan is that we tried a decent discussion before and you shut it down. So no more second chances on that one. Discuss all you want. I don't need to be in it. Sabi ni Press Gaming, thank you for your passion and advocacies. We're with you. We will support you all the way to the Senate. Oh my gosh. I and my family feel your patriotism and sincerity in nation building. Thank you very much. I am sincere, but I don't know if running for Senate is going to help push those advocacies. Baka mabisi lang ako trying to fend off so many things. Sabi ni Ma'am Jen, may ang freedom of foreign investor po ba ay magpapahina sa micro? I don't know, ma'am. Freedom of foreign investors. That's not true. There's no freedom for any foreign investor in any country. They're all regulated in one way or another.
You're flooding. Oh, I see. Tinotroll yung account ko ng mga pro-economic provision changes. Nag-challenge sila, that's why. Okay, I get it. I get it. So, yun. Sabi ni Light00, does changing the economic, does changing the economic provisions kill the corrupt? Funny sila. Tama. Well, I mean, does it fend off corruption? Actually, there are no studies. Kasi they're economic provisions. Ang worry ko is we're liberalizing on matters that are finite. Also, may statement na nga ang DepEd. Kontra sila sa sa denationalization of education. Saan kayo nakakita na i-denationalize nyo yung edukasyon? Lalo na sa basic education. Whoa! Sabi ni Triggerman, toxic yung correct movement pag napunta ka dun sa wall nila at taliwas ang opinion mo sa kanila, nakukuyugin ka at laitin ka. Kaya ang sabi ko na lang, sige kayo na ang correct, ako na ang wrong. Yun na nga shutting down this discourse is detrimental to your cause. Tingnan nyo, minority sila ngayon. Sino bang may gusto ngayon? And the tide has turned. Dati ang daming pro-federalism, ang daming pro-chacha, ang daming parliamentary. One or two statements from the former president, tapos sila. Plus, eto, dumating si House Speaker and suddenly, parliamentary, tapos ganyan ang Kongreso, mapang-api. Hindi yata, teka, di ba? Regroup. Tignan natin, tama pa ba itong hinihingi natin? Sabi ni Alin, Chacha is good but bad timing. No. Chacha is neutral. It depends on what you're changing. Diba? Thank you kay Gifong, remember siya. Sabi ng Miro, walang problema sa edukasyon, sadyang tamad lang ang iba dahil sa technology. Ang tingin ko, ang daming kailangan i-improve sa ating educational system. And wala akong problema with putting in more money. Sure, why not? Pero tignan ninyo, makaka-benefit ba tayo pag mahal yung mga schools? Makaka-benefit ba tayo kapag foreign yung mga schools at wala na tayong nationalism? Patriotism, yun na nga yung problema natin. We keep trying to think of more new ways of how to inculcate into our youth the love of country para pag mahal nila yung bayan nila, hindi sila mamurakot, they will recognize the needs of the majority. Instead, Congress wants us to go in the opposite direction. Hey. Sabi ni Christian, the best school system in the world is in Sweden and it is almost 100% run by their government. Saan sila nakakuha ng research na mas maganda na i-open sa foreigners ang school system natin? Kaya nga Ay nako, halatang meron silang pinapanigan. Ano pa? Advertising? I-denationalize? Kaloka! So, papapasukin natin yung mga banyaga na pwede nilang, pugpugin tayo ng mga ads na naghihikayat na mas magaling ang ibang countries, na mas magandang mga produkto nila. So, magiging importation na lang at wala nang mahihikayat na gumawa ng produkto locally. Ay, masama na nga ang kondisyon ngayon pagkatapos ganun ang gagawin nila. Sabi ni Freddy, correct movement, infiltrate ang hashtag, ang quote, sambayan ng NTFL-CAC movement, close quotation. Sige, sinalpakan ko ng Luminous at Boljakan na wala na ang CG. Sabi ni Gier, buti nga Attorney Fairman stand ng DepEd, hindi dapat panghimasukan ng foreign. Para sa akin, yung economic provisions, pag-aralan natin, hindi ura-urada na dinidiscuss na kunwari na lang may resource persons. I-engage natin ang taong bayan, isama ang diskurso, ang lahat sa diskurso. Pero baguhin natin, halimbawa, hindi ako sang-ayon na 3 taon lang ang mga mayor at mga congressman at saka mga konsehal. Parang binigyan niyo lang sila ng 1 taon para magnakaw, walang tunay na serbisyo, kampanya ng 2 taon. So paano yan? Bigyan naman natin ng at least 4 to 5 years bago tayo mag-eleksyon. At saka ang talas ng eleksyon, ang mahal-mahal. Sabi ni Guerrero, Guerrero da Sabidoria,
Gusto lang nila sirain talaga ang identity ng bansa at kalimutan ang angking kalinangan ng pagka-Pilipino. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag mental colony tayo, ang dali-dali natin ma-convince. Kasi we won't care. We won't care about the country. We won't care about our countrymen. Magiging, everybody will be just, I'm so New York. Puro sila mga ganun na, di ba? Wow! As if that's a good thing. Sabi ni Bag, hello po, what's the point of looking for foreign investors by PBBM? But here we are asking about changes in the economic provisions of our Constitution. You're absolutely right. It's a contradictory ideas. Sabi ni Ronald, inis na ako sa admin ngayon. Para bang wala na silang pagmamahal sa kapwa Pilipino, pati ba edukasyon natin ay ipamimigay na lang sa dayuhan? Oo nga eh. Sabi ni Chess Gaming, have you watched one of the debates sa Congress? Yung isang congressman, may bang about his stand to allow foreigners to own education. Nag-aral daw siya sa UCLA and Harvard, pro chacha. Well, I studied in the University of Minnesota. Totoo yan, nag-aral talaga ako doon. I graduated high school in a small town called Las Vegas, New Mexico. And then after 2 years in UP, I went to the States. I studied in the University of Minnesota. And I am still again, by the way, I love my US education. I love it. It only made me love my country more. Nakikita ko yung ideal. Grabe, libraries open 24 hours. Kakaloka. Ang daming computer terminals para dun sa mga walang computers. Tapos, meron pa silang, natuwa ako, sa Minnesota kasi madalas nagsusnow. Sometimes 6 months of the year may snow sa ground. So meron silang underground walkway for us to get to the other buildings from the library. Para hindi ka dun sa ginaw naglalakad. So many times na nandun ka sa warmth ng mga buildings naglalakad to get to the library. And yes, halos matulog na ang iba sa amin sa library. Naka-sleeping bag na po yung iba pag exam season. Doon na kami nag-aaral, doon na kami and I so love that. I love the US library system. Now you can go to any public library, and if you cannot get the information there, they are connected to all the libraries everywhere and to the Library of Congress, where you can secure the information. I like that because it democratizes information. It doesn't require you to spend for information. Kaya malaki ang debate doon tungkol sa ownership ng mga thesis ng mga estudyante, which should be made available to the public. May malaking controversy yan sa MIT dati. I like the idea of libraries because they provide a service without expecting you to pay for anything. And it makes the access to knowledge and information democratic. Whether you are a student, a homeless person, or anybody else, yes, I love the US library system. I love their libraries. But what happens when you gain all that information, you end up loving your country and missing it. That's how an education should work. You go to where you're needed. It enlightens you so that you understand that knowledge is not something you hoard, it is something you share. It is something where nobody gets diminished pag pinamigay mo. But foreign investors in education means magmamahal din yan. Sino bang siniservisyo nila? Ang ang mahihirap ba? Investors nga so paano ang return on investment nila? What about, di-nationalize natin, sino ang magtuturo ng ating kultura? Magiging mas mahalaga ang mga banyagang kaalaman, ang banyagang kultura, ang banyagang wika. Hindi pa nga natin kilala sarili nating bansa, ipapasok natin yung mga yan. Ang ordinaryong mga mamamayan, hindi nga nila alam anong lagay ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Hindi nga natin alam kung ano-ano yung mga kingdoms na nandito. Yung pagpapakilala pa sa Majapahit Empire, sa Srivijayan Empire, hindi kilala. Tapos magpapasok tayo ng mga banyaga na iba ang ituturo. Uy. Yung mga comments na nagbe-bait ng hate, i-delete ko ha. Sabi ni Mami Salve, puro pang mayaman lang ang priority nila, wala sa plano nila yung mga dukha. Totoo yan. Sabi ni Phil Montero, napansin ko lang, why is it that every time umaalis ng bansa si PBM, kasama lagi si FL Lisa?
Well, she is the first lady. She can accompany the president. Wala naman kasing bawal dun. Okay lang po yun. Magtanong tayo pagka umuupo siya dun sa mga meetings with foreign heads of state. Meetings, hindi yung mga mga socials, iba yun. Sabi ni Tess Gaming, let's promote our own culture and education. Kaya hindi rin tayo kilala ng ating kababayan na lumad at ibang dialekto. Alam niyo ba, yung isang anak ko ay composition major, music major sa university. Saka ko nasasabihin, baka pag-initan siya. So, ang tinatanong ko, sabi ko sa kanya, what makes Filipino music Filipino music? Sabi niya, yung problema is modern Filipino music. Mahirap i-distinguish, mahirap i-identify. Dahil ang hilig natin gumaya. Makikita ninyo may characteristics dun sa mga traditional music natin. So yung mga sa katutubo, distinct yan. Ang ating mga kundi man may distinctions yan. Pero pag pumupunta na kayo sa modern, hindi na siya nahihiwalay sa contemporary US pop music. Kadalasan. Minsan, sinasabi nila OPM. Pero yung tunog, kanong-kano o pop na pop. Tapos, Tagalog lang yung lyrics or Filipino lang yung lyrics. Yan ba ay nationalized? Ang hirap, hindi tayo nag-i-evolve ng distinct na identity sa ating mga sining, lalong-lalo na dito sa fine arts. Maliban lang dun sa ibang mga works ng ating mga national artists, tulad ni Lindy Locsin. Diba? Dun sa architecture, ganyan, meron tayong gains, meron tayong identity, pero nawawala din eh. Wala na tayong mga Lindy type na ng mga contemporary architects or hindi pa sumisikat. May mga visual artists tayo na sumisikat because of distinct Filipino feel to their art. At dahil distinct and Filipino, sumisikat sila kahit abroad. Pero pagka yung tipong masyadong universal, wala kang identity, wala kang pagka-Pilipino, paano rin magiging tanyag yung ating mga sining? Not that that's the goal, it's not. The goal is for free expression. Yung taasan yung antas ng ating sining. Pero paano natin magawa ang hilig lang nating gumaya? Diba? Yap, di kagaya ng mga Chinese, Japanese, kahit dito sa Northern Europe, makikilala mo pa rin taga saan. Oo, ang K-pop, tignan ninyo, nakadevelop sila. Although tunog Western, madidistinguish mo pa rin ang K-pop. Are you always going to blame yung sumakop sa atin forever? On the contrary, actually, yung mga Pilipino noon, dumating ang mga Kastila, anong ginawa natin? In-indigenize natin. Ginawa nating atin. Okay? Halimbawa, simbahan. Ang mga simbahan natin, 4 doon, World Heritage Sites. Ibig sabihin, buong mundo nakakakita ng value doon sa mga simbahan na yon. Not because they're universal, but because they have distinct Filipino feel. Ang tawag doon, indigenization. You have a foreign concept, you have a foreign form, pero you imbue it with Filipineness. Don't blame the sumakop. Forever na lang tayong ganun kasi sinakop tayo, kaya we're so kawawa hanggang ngayon. Please, kailan tayo babangon? Parang forever na lang. That's our crutch. We keep blaming the colonizers. Wala na yung colonizers, tayo na po. Tayo na yung mga composers. Hindi na wala ang Filipino identity after the Spaniards left. And even when they were here, nawala ba yung identity natin nung nandito yung mga Hapon? Nawala ba yung identity natin nung nandito yung mga Kano? Ang nawala yung natural resources natin, katulad ng lumber, ay mga puno. Pero as soon as they left, ano na tayo? Pwede naman tayong bumangon na. Pwede naman natin sabihin na, let's find our identity. Alam niyo ang South Korea, sirang-sira sila after the war. Hinanap nila talaga yung history nila. Pinagtyagaan nila. They did the research to find their Koreanness. Tayo, nasan yung move to do that? But there is actually a move to do that. Hindi lang masyadong laganap. Nakikita ko na makalat na sa social media. People doing research on indigenous food, on our flora and fauna, their traditions, mga ganyan. Marami na po ang nagmamahal sa bayan. Pero hindi pa umaabot dun sa punto na ang population, yung population, ay nagbe-benefit doon, hindi nila binabasa, hindi pa nila nakikita, hindi pa sila nahihikayat doon sa punto na yon. Sino ang may awareness ng ating identity, ng ating kultura? Yung mga taong may oras, yung mga middle class, upper middle class, high classes, those upper social strata.
pag nasa gutom stage ka, uunahin niyo po yung kalam ng sikmura. Assimilation isn't the same thing as indigenization. Sabi ni Guerrero kasi, I think magaling ang Pinoy sa pag-assimilate ng ibang kultura sa ating kultura. Indigenization is different. We make it our own. Assimilation, we take theirs and it becomes us. So ano nangyayari? Kanong-kano tayo. Gusto ko sana ma-indigenize, let's say, yung hip-hop. Na-indigenize ba natin? O nilagyan lang natin ng lyrics na Pilipino? Binago ba natin ang forma? Tandaan niyo ang hip-hop, ha? Ito ay kultura ng inner city neighborhoods, ng Bronx, nung sa mga housing projects sa New York. Ganon din po ang nangyari sa LA. Dahil sa tindi ng kahirapan, na-bypass sila, nawala yung mga investors, nagsarahan yung mga negosyo, naging napakahirap ng neighborhoods, tumaas ang crime. Pero at the time na pinaka-violent, pinaka-walang hope yung kanilang mga neighborhoods, doon lumaganap yung art nila. Nag-start yun dun sa sa graffiti art. Yung graffiti art, bunga ng mga panahon na yon in the 80s nung naghirap yung mga neighborhoods na yon. Nagbunga yung ganong klaseng kagandang art na very distinct. Nagbunga yung music nila, kanila yon. It expressed their frustration, the violence that they had to deal with every day. Violence that was brought about by their poverty. Yan po ang example ng indigenization natin. Kung in-indigenize natin, nagiging expression siya kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga nangyayari sa lipunan. Hindi, nagiging expression lang ng second-hand experience natin of their experience. Flip top, okay. Parang ang galing sa balagtasan, sagutan, parang pero parang spoken word din at the same time. Hindi, okay ako sa sa flip top or rap battle. Okay yung local. But it's still rap battle and we still follow their form. Pero sana, balagtasan, tapos gawing, rap, I don't know, to make it pop. So, hindi kasi kailangan na ang wika ay formal Sabi ni Don Paz, yung flip top kasi galing naman sa US din yun. Correct. Yun nga yung sinasabi ko. The form hasn't changed. Hindi rin natin binago yung form. Okay? Hindi rin natin binabago, hindi rin na in-imbue ng balagtasan sa totoo lang. E di sana nagbugtungan na lang. Sabi ni Kulot, Joey Ayala, may distinction ang problema, mga hindi tinangkilik ng mga kabataan. Hindi rin tinuro yung kanilang pag-appreciate Yung isa pa yon is that in love tayo sa mga foreign acts. I mean, of course, I like Taylor Swift. And I'm also having difficulty with the local pop groups na contemporary. Nahihirapan talaga ako. Pero with the Kundiman, no issues. I identify with the Kundiman. So how are we going to revolutionize this? Paano natin gagawing Pinoy yung mga expressions natin? Tignan mo yung nangyayari sa atin. Maiintindihan ba tayo ng mundo? Ako ang tingin ko we should turn social media into our art space. Lagyan natin ng mga mag-attempt tayo na, no matter how poor, to put our poetry there, our art there, magbalagtasan, the new balagtasan forms dito sa ating social media. Meron tayong platforms ang dami. Get our creatives. Huy, tatangkilikin namin kayo. Give me a link. And I will go to your pages. I will watch you. I will go to your small concerts or your big ones or whatever. Just tell me that you're creating and that you are speaking for us, that you are the voice of the contemporary Filipino, pupuntahan ko kayo. And siguro lahat tayo, pwede natin gawin yun. Pangako natin sa mga kabataan natin na creatives, na kinikwento nila yung nararanasan nila. Huwag natin silang i-dismiss simply because we disagree with their point of view. Kailangan natin yung maraming boses ang Pilipino. Okay, Guerrero, you're misunderstanding me Yes, okay kung merong forms, but are they speaking for us? If they're not connecting with us, ano ba naman yung forms na yan? Diba? That's what I'm saying. May mga groups, sasabihin mo, yes, of course, I know. I see the group, the researchers also, they're doing their work. Cultural research, historical research, mahalaga din po yan. Hindi lang po yung performing arts, but what I'm saying is that they're not connecting. So kung hindi sila nagko-connect, how can we tell them that you have to speak for us? You're speaking about things and you're not connecting to us.
hindi kami maka-identify with your ideas. We cannot identify sometimes also because your forms are so pretentious. Sometimes, not always. There's some. And then there are others who just aren't getting enough press. That's why I'm saying, give me the links and we'll go to them. I will go watch them. Tayong lahat, dapat mag-commit tayo to local artists. Remember, it's the artists who were the first brave ones. Sila yung usually una lang nagsasalita. Sabi ni Tess Gaming, may rule na po na ganyan pero hindi pa yata formal na rule yun. Ini-impose po yan ng Bureau of Immigrations. Sabi ni Freddy Orendina, like platonic dialogue ala Pinoy style, fighting the oligarchic empire. Hindi ako against, sinasabi ng iba yung flip top at rap, pagalingan ng mura. Hindi po ako against dun sa mura per se. Para sa akin, ang mahalaga is yung message. Kasi, you have to understand, yung rap at saka hip-hop, nag-umpisa talaga yan with rage. Galit sila because poverty is the ultimate violence. So, why not? Para sa akin, kung puro mura, edi hindi na rin at hindi na kayo makarelate, then they're already failing in their messaging. Huwag na tayong mag-judge about yung mga mura o hindi mura or anything like that. Pero, ang judgment dyan is, can we still relate to it? Can they still connect to us? No. I'm not saying that those forms must represent our Philippinism, and I really hate that Philippinism term. It doesn't resonate. Philippinism. Kasi merong filosofiya na inattempt na Philippinism eh. Kasi English eh. So, must represent our pagka-Pilipino would be more accurate for me. But you do you. Sa akin is that sometimes they're doing forms just for distinction or just to be cultural, and it has to be sincere. And they have to be able to use it in such a way as they connect. If they're not connecting, then they're not good enough in their form, or they have to undertake also the education of their own audience. It's the only way. Willing naman to help tayo. Okay, so, wow, tama kayo, napahaba. Okay, so, yeah, medyo naligaw tayo into arts, pero para sa akin, hindi tayo ligaw in that sense, no? Kailangan, pinag-uusapan din natin ang sining at kultura. If only for the fact na nandito ako. At ipipilit ko din yan. Sabi ni Vladimir, bakit po ang mahal ng local products? Out of topic. Mahabang usapan yan. Okay, so in the meantime, ang haba na nito, baka dun sa iba sa inyo ay may trabaho pa bukas. So maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin po ngayon. I hope kahit paano, meron tayong mga nabubuksan na mga isip, we should discuss even more. Okay? Maraming salamat sa lahat ng pinadala ninyo, likes, shares, follows, lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng gifters dito sa TikTok. Nakikita ko po ang lahat at ako'y nagpapasalamat. Taos puso po yun. Sa lahat ng nagpadala ng new members at saka nagpadala ng super sticker, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nagpapadala at nagpadala ng stars. Maraming salamat. Na-appreciate po namin lahat yon. At sana po, huwag po ititigil yung mga nagdadasal para sa amin. Sana po, hindi po kayo magsawa. At pagdasal din po natin, para dun sa mga nagdadasal pa, pagdasal natin ang ating bayan at ang ating mga mamamayan. Nang sa gayon makakuha tayo ng liwanag at makakuha natin ang gobyernong deserve natin na para makaunlad. Diba? Matagal na rin po tayong nagtiis. Okay? Maraming salamat, and once again, binadtrip ko na naman kayo. Pasensya na po. Thank you kay Ice Cream, and thank you everybody. Pakiingatan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. Good night.